Ngayon pong oras na ito, tayo pong lahat ay darako sa ating pag-aaral. Ang pamagat po ng ating pag-aaral ngayon ay Be a People of Prayer. Ito yung ating challenge. Be a People of Prayer. Puro panalangin ang ating pinag-aaralan. Napansin po nyo, simula nung nagsimula tayo ng prayer meet. Yun po yung challenge, di ba? Yun yung pinaka-challenge sa bawat sa atin. Pray without ceasing. Ang parang gustong sabihin sa atin ng Panginoon, be a people of prayer. Mga mananampalataya, be a people of prayer. Maging mapanalanginin tayong mga mananampalataya. Kung meron man po sa atin ang hindi po masyadong naging kagawian ng pananalangin, ang layunin po natin is ma-challenge ang bawat sa atin at maturuan ang bawat sa atin kung paano talaga tayong mananalangin sa Diyos. At wag ho tayong mahiya. Kung pastor, nakakahiya kasi ang tagal ko ng Christian, pero ang totoo niyan, yung prayer life ko, hindi siya consistent. Totoo niyan, pastor, yung devotion ko, yung pananalangin ko sa Diyos, lang yan, para lang may masabi ako na nag-pray ako, pero wala talaga at hindi talaga nararamdaman sa puso. So ito po yung challenge sa atin ngayon pong umagang ito, ang ngayon pong gabing ito po ang pinakamensahe po natin. At kung meron pong isang tao, kung halimbawa dumating ang pagkakataon sa buhay natin, na malagay tayo sa isang biglaang sitwasyon na meron tayong medyo sabihin nating mabigat na pinagdaanan. Biglaan. Sino po ang unang taong papasok sa isipan ninyo na sasabihan ninyo to pray for you? Para humingi kayo ng panalangin. Meron po ba kayong naiisip? Kung may biglaan na sitwasyon, problema, nahaharapin ninyo sa buhay ninyo na medyo mabigat, meron ba kayong isang partikular na tao na nasa isip ninyo, ay, tatawagan ko kagad, ay mag-message ka agad ako kayo, ay magte-text ka agad ako kay ganito. Kung meron po tayong taong i-consider to intercede for us, kapag may mga ganong mga sitwasyon sa buhay, I'm sure, pipili po tayo ng isang tao o ng mga tao who is walking closely with God. Diba? Hindi po pwedeng kung sino-sino na lang. Meron tayong mga taong kapag meron tayong magandang balita, meron tayong sinasabihan, pero palagay ko lalong-lalo na when it comes to emergency situations, palagay ko talagang hindi kung sino-sino lang Talagang pipili ka ng mga tao na po pwede mong sabihan, at palagay ko ang number one na magiging basis natin, mga kaibigan, hindi yung sino yung available. Diba? Gagawa tayo ng paraan at papasok sa isipan natin, sino ba yung isang tao na alam kong lumalakad ng malapit sa Panginoon? Who is that person who is trustworthy? At hindi lang yun. Siyempre, ang pipiliin natin, yung taong who regularly prays, di ba? Nananalangin at talagang nananalangin ng taimtim sa ating Panginoon. Napakahalaga po kasi nun. Dito po pumapasok mga kaibigan yung pagiging isang hindi lang mananampalataya kundi isang tao who always prays, who believe in the power of prayer. Kasi ang panalangin po ay napakamakapangyarihan. Napatunayan natin ito sa buhay ng bawat isa po sa atin. Kung papaanong napunta tayo sa isang sitwasyon, humarap tayo sa isang kalalagayan na imposible, mahirap, pero dahil ang panalangin ay makapangyarihan, sinubukan natin. Di po ba? At ginawa nating manalangin ng may pananampalataya. Katulad ng mga testimonies na narinig na natin this past few Wednesdays, nakita natin kung papaanong ang prayer ay talagang gumagawa at kumikilos. Prayer works. Makapangyarihan. Ang panalangin ay hindi isang bagay na ginagawa natin for the sake na magawa, kundi ang panalangin ay ginagawa natin kasi naniniwala tayo na ito ay makapangyarihan. At ito po sana yung maging desire natin, maging challenge sa bawat sa atin. I hope, na kung meron man akong kakilala, kamag-anak, ka-churchmate na dadaan sa isang sitwasyon, I hope isa ako sa maisip niya. Kasi naniniwala siya that I am a person of prayer. At nawa maging people of prayer tayo. Ang mga members ng church natin,
Kahit na sino ang unang pumasok sa isipan ko, hindi ako mahihirapang maghanap kasi alam ko ng mga kapatiran namin, alam ko mga mananampalataya sa Christian Baptist Church, they are people of prayer. People of prayer. Be a people of prayer. Mga young people, be a people of prayer. Sa ating mga adults, be a people of prayer. Mga estudyante, be a people of prayer. Alam ko marami kayong ginagawa. Sa ating mga empleyado, be a people of prayer. Busy tayo, pero hindi dahilan para hindi tayo maging mga tao na nananalangin at tumatawag sa Diyos. Be a people of prayer. I-share ko po ang ilang bagay patungkol sa mga bagay na mayroon ang people of prayer. What people of prayer have? Ano ba ang meron ang people of prayer? Bakit ano bang kakaibahan nila sa iba? Na Kristiyano naman pero hindi matatawag na people of prayer. Pero ano ang meron ng mga people of prayer na wala sa ibang mga mananampalataya na kailangan at I hope maging challenge at magkaroon tayo nito. At kung kayo po gusto ninyo maging people of prayer, gusto ba niyo maging mapanalanginin? Magkaroon po tayo ng ganitong katangian. Una, number one, mahaba po ito pero hindi ko uubusin ngayon. Dahil nung nag-meeting kami last Saturday, sabi niya, Pastor, medyo mahaba preaching niyo. Nabot po tayo ng 7:30. So, huwag po kayo mag-alala. Tatapyasin po natin, at hindi natin ibabagsak sa isahang bagsakan at pangangaral. Susunod po natin sa susunod na mga linggo. What people of prayer have? Number one, they have confidence in God's character. Bakit ba sila naging people of prayer? Dahil madaling mag-pray? Dahil wala silang gagawin? Kaya ba nagiging people of person of prayer ang isang tao dahil wala na siyang magawa eh? Sobra-sobra ang kanyang oras. Yung bang dahilan kaya nagiging person or people of prayer? Hindi po. Ang dahilan kung bakit nagiging mapanalanginan ng isang mananampalataya o ang mga mananampalataya, because they have confidence in God's character. Yun ang basis. Hindi dahil marami silang oras, hindi dahil hindi sila pagod, hindi dahil wala silang gagawain, hindi dahil wala silang responsibilidad. Kaya sila naging mapanalangining mga tao because they are confident in God's character. They have confidence in God's character. Ano yung character ng Panginoon? God is faithful and good. Dahil alam ko na ang Diyos ay tapat at mabuti, mananalangin ako sa Kanya. Kahit busy ako, gagawa ko ng paraan. Because I know that my God is faithful and good. Kaya kahit marami akong ginagawa, meron akong pupuntahan, kahit meron akong pinagdadaanan, kahit may kumukuha ng ibang oras ko, pero magiging mapanalanginin tao ko sapagkat naniniwala ko kung sino ang Diyos sa buhay ko. Naalala ko tuloy mga kaibigan, may mga talata na gusto ko pong basahin natin. I hope maging challenge po sa atin. Ang challenge natin again ngayon pong gabing ito, be a people of prayer. Be a people of prayer. Again, hindi nakasalalay sa schedule, hindi nakasalalay mga kaibigan sa pagod, hindi nakasalalay, kundi nakasalalay sa pagkakakilala natin sa Diyos. Ang sabi po ng Psalm chapter 145 verse number 18, ang sabi ng banal kasulatan, the Lord is nigh unto all them that call upon Him. Ang pangako ng Panginoon, nakikinig ang Diyos. Kaya mananalangin ako. Bakit? Sapagkat ang mga tumatawag sa Diyos, ang mga nananalangin sa Diyos ay kinalulugan ng Diyos. Malapit ang Diyos sa lahat ng tao na tumatawag sa Kanya. At dahil makakasama ko at mararamdaman ko ang presensya ng Diyos, I will see to it that I will always pray. Hebrews 11 verse number 6. Anong sabi ng banal na kasulatan? But without faith, ano sabi ng Bible? It is impossible to please Him. Ito po ang sabi ng pagpapatuloy, for he that cometh to God, anong sabi? He that cometh to God must believe that He is, and that He is, anong sabi? A rewarder. Amen. He is a rewarder of them that diligently seek Him.
Kasi naniniwala ako na ang Panginoon sa mga nananalangin at tumatawag ng taimtim sa Kanya, ang Panginoong Diyos, ang ating Panginoong Kristo nakikinig. Ang Panginoong Kristo tumutugon. And therefore, mananalangin ako palagi. Kasi kailangan ko ang Diyos. Kasi may mga bagay sa buhay ko na hindi ko kayang gawa ng paraan. Kasi hindi ko alam kung ano mangyayari sa darating na araw at hindi ko kontrol ang mangyayari sa darating ng panahon, and therefore I will always call on the Lord because I am confident on His character. God is faithful and God is good, and therefore I will always call on Him. I will be a person of prayer. Ating mga kaibigan, kung tayo po ang maging mapanalanginin ay hindi po ito accidental. May gagawin talaga tayo eh. Pero para matulungan tayong gumawa at talagang manalangin at maniwala at manampalataya sa kapangyarihan ng panalangin na lagi tayong tatawag sa Diyos, alalahanin lang natin at kilalanin lang natin ang sinasabi ng Bible na ang Panginoon ay faithful, ang Diyos nakikinig, ang Diyos nalulugod sa mga taong tumatawag sa Kanya. At ang Diyos hindi nagpapaliban ng pagtugon at pagpapakita ng Kanyang kapangyarihan sa lahat ng mga taong naniniwala at lumalapit sa Diyos ng may pananampalataya. People of prayer have confidence in God's character. Pangalawa, people of prayer have confidence in God's capability. Sa capability ng ating, God is capable. Kung ano man yung sitwasyon natin. May mga pagkakataon, dadaan tayo sa sitwasyon. Ang unang papasok sa isipan natin, yung taong alam natin na makatutulong kapag meron tayong pangangailangan. Kapag masakit ang ating katawan, ang unang iisipin natin, sino ba yung doktor na talaga makakatulong sa aking sitwasyon at sa aking karamdaman? Alam po niyo mga kaibigan, kung meron isang bagay na dapat ay, alam po niyo, maging ugali natin, na kapag tayo po'y dadaan sa anumang sitwasyon, lagi nating iisipin at maaalala na kung merong unang capable na mag-ayos ng lahat ng sitwasyon na hindi ko kayang ayusin sa aking buhay, ito'y walang iba kundi ang Diyos. God is capable. Why? Because nothing is impossible with God. Nothing is impossible with God. Marami mga pagkakataon na tayo po ay lumapit sa mga taong akala natin makatutulong but we were disappointed. Wala din pala silang magagawa. Hindi dahil ayaw nilang gumawa ng paraan. Kung hindi, meron din silang limitasyon eh. Pero alam po ninyo ang mga taong naging people of prayer, kung meron isang bagay na kanilang nadiskubre at pinanghawakan sa kanilang buhay, they had confidence. They are confident with God's capability. Alam nila na walang imposible sa Diyos. And therefore, hindi po pwede na hindi ako matututong tumawag sa Kanya. Hindi ako po pwedeng hindi magiging mapanalanginin. Hindi po pwede nalilipas ang araw na hindi ako tatawag at mananalangin at lalapit sa Diyos. Kasi naniniwala ako na kung merong makakagawa sa sitwasyong hindi ko alam at hindi ko kayang gawa ng paraan, ito'y walang iba kung hindi ang ating Panginoon. Have the confidence in God's capability. Nothing is impossible with God. Anong sabi ng talata in Jeremiah 32 verse number 17? Tignan po niyo ang sabi ng talata. Jeremiah 32 verse number 17. Ang sabi ng Bible, Ah Lord God, behold, thou hast made the heaven and the earth by thy great power and stretched out arm. Ano sabi ni Jeremiah? There is nothing too hard for thee. Tumaraan ba tayo sa kahirapan ng buhay? Sitwasyon? Na nahihirapan tayo, di natin alam kung paano natin malalampasan. Call on God. Be a person of prayer. Be a person of prayer. Yun yung dahilan. Yun yung magtutulok sa atin para tayo'y laging manalangin. Na mag-spend ako ng oras sa pananalangin. Na hindi ako tatamaring manalangin. Hindi ko hahayaan na hindi ako makakapanalangin. Bakit? Kasi alam ko na kung meron makakatulong sa akin, ito'y walang iba kung hindi ang Panginoon. Panginoon.
Kaya wala sa schedule. Again, inuulit ko po kasi minsan karanasan po nating lahat ito eh. Aminin ko po, isa po sa mga problema bakit kahit ako nagkaroon ng struggle pagdating sa aking prayer life is dami akong ginagawa eh. Pag libre na lang ang oras ko, pagod ako eh. Maaga ang trabaho, maaga akong kailangan gumising. Ang dami ko pang gagawain, ako pa gagawa ng ganito. Na nagiging dahilan natin mga kaibigan para maging excuse. Huwag natin gawing excuse. Kasi ang panalangin natin mga kaibigan, hindi ginagawa kapag wala tayong ginagawa at magagawa lang. Ang panalangin ay ginagawa natin kasi ang panalangin lang ang makakagawa ng mga bagay na hindi natin kayang gawain. Because with God, nothing shall be impossible. Ang sabi pa ng Luke 18 verse number 27, ang sabi ng banal na kasulatan, and He said, the things which are impossible with men. Ang nagsasalita po dito is none other than the Lord Jesus Christ. The things that are impossible with men are possible with God. God is capable. Alam niyo, ang kailangan lang natin, ang requirement lang to be a people of prayer, have confidence. Have confidence. Pag laging nandun yung confidence natin sa character ng ating Panginoon, sa capability ng Diyos, you will be a person of prayer. You will belong to the people of prayer. Magiging mapanalanginin ka. Pangatlo po, confidence in God's covenant. Confidence in God's covenant. Yan pong ilan sa mga bagay, mga kaibigan, na meron ng mga people of prayer, may confidence. Ang pinaka-keyword is the word confidence. Confidence in God's character, confidence in God's capability, confidence in God's covenant. He always fulfills His promises. Dahil totoo ang Panginoon sa kanyang pangako. Totoo po siya. Tayo hindi magiging totoo. Tayo pumapalpak. Tayo nagliliman. Tayo nakakalimot. Pero ang Diyos kahit kailan hindi nakakalimot. Totoo po yun. Totoo po yun. Kasi kung anong ipinangako ng Panginoon, tutuparin niya. And therefore, hindi ko pababayaan na hindi ako makikipag-usap palagi sa Diyos. Because I am confident that the Lord keeps His promises. Anong sabi ng talata in 2 Corinthians chapter 1 verse number 20? Ang sabi po ng Bible, for all the promises of God in Him are yea. Totoo, mangyayari. And in Him, amen. Promises of God unto the glory of God by us. Ang laki ng confidence niya. For all the promises of God in Him are yes. Yes, tutuparin, mangyayari. Hindi siya nandadaya, hindi siya nakakalimot. Hindi siya urong-sulong. And in Him, amen. Unto the glory of God by us. Ano pa pong sabi ng Isaiah chapter 55? Isaiah chapter 55, verse number 11. Ang sabi po ng talata, so shall my word be that goeth forth out of my mouth. Katulad ng salita ko, na kapag lumabas sa bibig ko, sabi ng ating Panginoong Diyos, it shall not return unto me void. Pag merong ipinangako ang Diyos, kapag merong sinabi ang Panginoon sa kanyang salita, panghawakan mo, mangyayari yun eh. Hindi lang sa panahon mo, sa panahon ng Diyos. Pero ano man ang sabihin ng Panginoon will come to pass. Whatever the Lord said, whatever the Lord promised, be confident because it will come true. It shall come to pass. It shall come to pass. But it shall accomplish that which I please, and it shall prosper in the thing whereto I sent it. Gagawain ng Diyos. At ang salita ng Panginoon ay makikita natin ang kapangyarihan na kikilos at gagawa sa buhay natin. Meron bang bahagi ng buhay natin na kailangan natin ng pagkilos ng Diyos? Na aminado tayo na wala tayong magagawa sa sarili natin. Huwag kang makalimot manalangin. Give importance to prayer. Kailan tayo huling nanalangin ng taimtim? Naalala pa ba natin? Hindi natin pinag-uusapan kung Christian ba tayo o hindi. Pero Kristiyano ba tayo talagang masasabi nating mapanalanginin? Are we a people of prayer?
Tayo ba ay mga mananampalataya na hindi lang may relasyon sa Diyos, kung hindi mga mananampalataya na talagang nakikipag-usap at nakikipag-communicate sa ating Panginoon? Pakahalaga po ng prinsipyo na matututunan natin sa mga katotohanan ito. At ang prinsipyo pong yan ay ito: people of prayer are people of faith. They are confident. Ang confidence ng mga people of prayer ay hindi nakasalalay sa kanilang kayang gawain, hindi nakasalalay sa gagawin ng ibang tao na isasangguni lang natin sa Diyos, kung hindi nakasalalay sa pananampalataya natin sa kayang gawain ng Diyos. Kayang gawain ng Diyos sa buhay ng bawat sa atin. People of prayer pray because they believe God is present, God is powerful, and God is faithful to His promises. Prayer is faith in action. Kung may pananampalataya tayo sa Diyos, mananalangin tayo. Amen? Kung sinasabi kong ako'y naniniwala at nananampalataya sa kakayanan at kayang gawain ng Diyos, I will always see to it that I will always pray. Regardless kung ano man ang sitwasyon, regardless kung libre man ang oras, regardless kung galing man ako sa pagod, regardless kung marami akong aasikasuhin, pero I will spend time para manalangin sa Diyos, sapagkat naniniwala ako at nananampalataya ako na ang Diyos lang makakagawa ng pagbabago sa anumang sitwasyon ng aking buhay na wala akong kakayanan. Kaya people of prayer believe in the closeness of God, the nearness of God. Malapit ang Diyos eh. Pagpagantingin natin ang Diyos malayo, hindi tayo magiging people of prayer, magiging person. Pero kapag alam natin na malapit lang ang Diyos, God is near, God is near, I will always pray because God is near. Nasaan man ako, hindi ko kailangan nasa church para manalangin. Nasaan man ako, because ang pangako ng Panginoon, I will never leave thee nor forsake thee. The closeness of God, the capacity of God, the greatness of God. Walang bagay na hindi kayang gawain ng Panginoon. The compassion of God and the capability of God. The capability of God. Tandaan po natin mga kapatid, people of prayer didn't just drift into that condition. Hindi aksidente. Hindi yung nagising sila, isang araw na discover nila, uy, person of prayer ako. Mapanalanginin ako. Wala pong ganun eh. Hindi po ganun. Somewhere in the course of their lives, they discovered the power of prayer and decided to become a people of prayer. Na-discover nila. Ito po ang challenge ngayong gabing ito. Na-discover mo na ba? Naniniwala ka ba sa kapangyarihan ng panalangin? Nakaranas ka na ba ng kapangyarihan ng panalangin sa buhay mo? Kung lahat tayo ay magsasabi, Pastor, opo, nakaranas na po ako. Walang dahilan para hindi ka laging manalangin. Walang dahilan para hindi ka maging person of prayer. Walang dahilan para tayo mga mananampalataya, mga members ng ating church, maging people of prayer. Let us become a people of prayer. I hope, kung meron mang tayong maiisip at kung meron mang ang mga mananampalataya na members natin may maiisip na mga taong tatawagan, i-message, ite-text, kapag meron silang pinagdadaanan, maguguluhan sila, hindi dahil wala silang makita, kundi sa dami ng mga be a people of prayer. Sa ating mga mananampalataya, be a people of prayer. Mga young people, be a people of prayer. Mga adults, be a people of prayer. Matuto tayong manalangin sa Diyos. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, kausapin mo po kami, turuan mo po kami. Huwag naming mabaliwala ang isang napakaganda at napakadakilang pribilehiyo na ibinigay mo sa iyong mga anak. At ito po, Panginoon, ang pribilehiyo na kami po ay makapanalangin. Lord, i-bless mo po kami. Ma-enjoy namin, Lord, ang pakikipag-usap sa iyo. Alisin mo po yung maling kaisipan na ang manalangin ay boring, pagsasayang ng oras. Kundi, Panginoon, iparamdam mo sa amin ang presensya mo.
upang ang pananalangin, Panginoon, makita namin kung gaano itong kahalaga sa buhay namin. Bigyan namin, Panginoon, ng pagpaplano na ang pananalangin at pakikipag-usap namin sa iyo, bibigyan namin ng oras. Bibigay kami ng panahon, hindi sa libreng oras namin, hindi sa panahon na wala lang kaming gagawain, kundi, Panginoon, magbibigay kami ng unang bahagi. Hahanapin ka namin ng una sa lahat ng mga bagay na aming gagawain. At Panginoon, ito po'y magiging bahagi na ng aming buhay. Help us to be consistent. Sa tulong mo, Panginoon, sa aming pananalangin, sa aming pagtawag, Panginoon, sa iyo. Gusto po namin, Lord, na maranasan namin yung sweet fellowship with you. Nararamdaman namin ang presensya mo, ang kapayapaan nagmumula sa iyo. Every time na kami po ay mananalangin. Bless mo po ang aming mga puso. Lord, gusto po namin, prayer ko po bilang pastor ng aming pong simbahan, simula po sa akin maging sa lahat ng mga members ng aming church, mga kabataan hanggang mga adults. Lord, ang prayer ko po maging people of prayer, maging church of prayer po kami. People of prayer. Ang bawat mga miyembro ng aming pong iglesia, pagpalain mo po kami. I-revive mo kami, Panginoon. Paramdam mo sa amin ang iyong makapangyarihang presensya sa aming buhay at kalagitnaan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.